Una, ayokong gamitin yung word na isolated kasi sobrang gasgas na yan. Opo. There are incidents, fine. Pero huwag nating kalimutan na marami pa ring good stories about policemen at hindi na ikukwento. So siguro, una, may kwento rin naman natin yung good stories about these policemen and balanced stories din dun sa mga nagkasala. And we also need to be fair and firm. Kapag nagkasala ang pulis, parusahan. Kapag maganda ang ginawa, papurihan. This as far as the National Police Commission is concerned. Doon naman sa hindi dapat kasi ipakita na na kinakadel ang ganitong klaseng mga insidente ng police abuses. Dapat mapakita rin natin sa taong bayan na something is being done. Both one as a reactive measure, making punishment certain, and two, addressing the root problem of it all. So in this case, maybe the possibility of looking into the recruitment processes and strengthening the moral fiber of the PNP. Opo. Pero as far as we're concerned, buo pa rin ang tiwala natin, John at Drew, at tiwalang-tiwala ako sa 225,000 strong na PNP members natin. Opo, and speaking of mga members po ng PNP, wala ho ba tayong mga naitatala po ng mga miyembro po ng PNP o mga pulis po? Very happy naman ako, as it should be. As it should be. Kaya nga ayokong gamitin yung word na isolated kasi itong mga nangyayari ngayon, ito ay bihira. Pero nangyayari. Pero nataon lahat na nasa Quezon City. But all the rest of it, I'm happy to say that all's well. And binabantayan natin ang seguridad ng ating taong bayan sa pamamagitan ng Philippine National Police. And I know the PNP is a professional organization who has sworn to protect and serve the Filipino people. Ayos yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Tayo man ay nasa NAPOLCOM, di natin kukonsintihin ang kahit na anumang abuses na maring maganap sa PNP. But of course, to any PNP member listening out there, at siguro alam nyo naman ito, John, lalo ka na anak tayo ng pulis, ng dalawang pulis, hindi naman din natin papabayaan ang moral at welfare ng ating kapulisan.